Hallelujah! Marami pong salamat sa Panginoon. We can come and join you po sa celebration this year. I would like also to testify ang goodness sa Panginoon sa church natin sa Manila. This year was very tough for us kasi ito din yung year na we've been wandering around the wilderness for 4 months. And dun po yung time, we had 3 address ngayong year na ito. The church has to transfer for many times. Ito din po yung year na tayo ay tinawag ng Panginoon to build this temple, to transfer in a new place, and to renovate po yung ating simbahan sa Manila. For 5 years po, we were not able to do this. And we're really so thankful this year of effortless year ay nagawa po yung temple ng Panginoon sa Manila. We were able to transfer and for the first time po ay nagamit namin yung lugar after the 40 days prayer and fasting. At the last day po, the breaking ng 40 days prayer and fasting po ay nakalipat po tayo. And we're really so thankful na hindi natapos po yung taon na the church is wandering still around. Pero God gave us a place po na bago, and I know that God has chosen that place to establish His mission and vision sa Manila. So we're really thankful po sa prayers po ng bawat isa. We're thankful for the effortless year. Kasi nga po, God has provided everything and people po to work for the temple ng Panginoon. And lahat po halos ng nagamit sa church was all from the heart of the people. And we're really thankful that the Lord raised up the church to have the heart to build yung templo ng Panginoon. From the contractors, ay membro pa rin po natin. So we're really thankful na God has provided everything po na need po natin para po magkaroon ng bagong temple. And we thank you. We know that you've been praying for us. And we're thankful for the miracle po na ginawa ng Panginoon. And now, I will be entering 2025 na with a boom. Alam po namin na ini-start pa ng Panginoon ang gagawin niya sa Manila. So He first built the church, and now we are free to do whatever we want so that the kingdom of God will move forward po sa Manila. So yun lang po, we really thank God. Ayan, praise God. Isa po ako sa mga witness on how good has been God sa atin pong church in Manila. Ayan, meron pa po ba? Ayan. Ayan, Sisi Moclair. Okay. Pupunta na sana si Miriam pero naunahan ko siya. Okay. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Amen. At maraming bagay din akong ipagpapasalamat sa Panginoon, sa family and even sa ministry kung paanong ang Panginoon ay sinamahan po kami, sinamahan tayo sa loob ng 20 years. Pero ang gusto ko lang pong i-share ngayon ay yung this year, since March, nung pumunta nga sa Canada yung pastor natin sa Claveria, since March, so March ay lagi kaming pumupunta ni pastor sa Claveria almost once a month hanggang sa naging twice a month pa. Okay? At isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung kahit wala kami, nakita namin kung paano din na napatakbo ang church dito sa Tugigaraw at dahil din sa tulong-tulong ng mga kapatid. Amen? So makita po natin na tawag nito, kung tulong-tulong po, amen. Kung tulong-tulong ang mga kapatiran, tulong-tulong ang mga workers, ang mga lingkod ng Panginoon ay wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Magpapatuloy po ang ministry. Kaya nagpapasalamat po kami sa buhay ng ating mga co-workers, sa ating music team, lalo na sa buhay ng ating mga kasama sina Sir Dave, Jen, Chris, Miriam at yung mga iba po sa inyo. Maraming salamat sa pagtulong-tulong po upang yung gawain po natin dito every Sunday kahit po wala kami ay nagpapatuloy. Amen. To God be the glory.
Good morning po sa ating lahat. Hindi ko kasi makonstruct ko. Overwhelmed lang ako. Kaya tinutulakan pa nila ako, pero hindi ko po makonstruct kung paano ko sasabihin yung joy na meron yung heart ko ngayon. At hindi ko alam kung dapat ba yung, paano ba yung atmosphere, yung ganun ba, yung parang iyak kasi ako, ganun. So, hindi ko alam kung paano siya express. But all I want to say is thank God. Wow, yan na, sabi na. Yun, I have so many blessings actually for 2024. Hindi ko po siya mabilang. Actually, this is my 7th year in my workplace. This is my meron din material mo na. Meron for the past years, I've been desiring a certain kind of cellphone na nakita ko lang sa Manila noon na hindi ko alam kung anong phone yun, but suddenly this 2024, I thank God after 7 years nag-retire yung old phone ko. Nagkaroon ako ng bago ngayon, which is I thank God na nagagamit naman, especially for sa documentation ng sa church, ganun din sa office and wherever I go. And ito na nga, yung pinaka-blessing ko for this year is gaya ng marami na po sa atin nakakaalam na finally po si Dave po ay naglakas loob. Parang yun lang hinihintay nyo talaga eh. Ayan, so I thank God for the life of Dave. Alam ko, struggle is real na maging jowa si Miriam, pero congratulations na natagalan mo. Ayan, I thank God kasi yun nga po, I'm officially engaged na. Thank you, Jesus, for... Ayun, for the year 2024 is really... effortless din sa akin in so many reasons sa work and everything. And, diba, sabi sa inyo, hindi ko pa rin po makonstruct. But yun, thank you, Lord, for the blessings and this wonderful blessing above all. Ayan, thank you po. Good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang po i-testify yung ginawa ng Lord sa buhay namin na lahat naman yung mga pinagpa-pray namin natupad na. At saka yung imposible, ay yung imposible, posible po sa Kanya dahil ako po yung nag-push sa anak ko na mag-apply sa BFP po. Pero ayaw niya. Pero talaga si Lord, binigyan siya ng sign na pupunta ng Manila. At yun naman po, BFP na po siya, nakuha po siya. At yun po ang effortless namin. At saka po, yung mga namin, yung mga business, kahit hindi po ako sa mga customers ko, po silang nag-o-order. Maramihan po. Nagpapasalamat po ako talaga kay Lord dahil lahat po sinusustain niya yung 2024 namin. Maraming salamat po. Ayan, and of course, we praise God kasi I think this year ay sila Tita Loida ay whole family na po sila nag-a-attend sa church. So, purihin po ang Panginoon sa ginawa niya sa kanila pong family for this year. And of course, isa rin po yun sa prayer ng, alam ko po marami po sa atin na gusto natin na yung buong family ay kasama nga po natin na magsuserve sa Panginoon. Ayan. Sino pa po? Ayan. Ay baka magsisi kayo, 29 na ngayon, January na next year. Ayan, si Gorge daw. Okay. Hallelujah po. So, I would like to testify how God made the SWAT organization po effortless dahil at the start of the semester po kasi may bagong admin ang school. So, pahirapan po yung paperworks. At last year po kasi, madami nag-graduate na so nabawasan kami sa SWAT ng tatlo. Pero thank God po kasi from the start of the semester, ginawa niyang double portion po yung new members ng SWAT. So, at the start of the semester po, meron po kaming
Seven yung members na binigay ni Lord. And thank God dahil yung fear po namin na, unti naman natin sa SWAT, org pa ba tayo? Like, parang tinugon po ni Lord yung fear po namin na ang unti namin sa SWAT. And with the departure po, we have Ate Jet, departure, na as our advisor, syempre nangungulila ang SWAT ng advisor. Pero thank God dahil ginamit niya po ang buhay ni Sir Brian at Mama Se para maging advisor po namin. And yun nga po, dami di ba? With the new administration po kasi, pati paperworks na bago na po. So yung nagawa namin na paperworks noon, mali daw. Yung size mali, yung structure mali. So kami po na, syempre, second year na rin po ako. So nahihirapan po kaming ikram yun sa deadline na binigay. Pero thank God kasi yung mga moments na yung printer naiiyak na ako kasi hindi niya ma-align yung yung mismong mga page number, pero thank God kasi hindi naman po naging maarte yung staff po doon sa pagtanggap ng papers. And yun nga po, to God be all the glory kasi nga yung SWAT po ngayon is, although we are few, grabe po, nakita ko rin yung will ng bawat isa and desire na talagang makabuo po ng community where we can, praise God, ganun-ganun po. And yun nga, hopefully po, this next coming semester, mas lalo pa pong, ganun-ganun. Mag-fight po ang SWAT po with the battle that the Lord has already won for us. Yun lang po. Mag-preach na yan. Ayan, hallelujah. So, ang testimony ko naman, this year, ngayong taon po ay, nung January, from January, nag-resign po ako dun sa dati kong work sa Tabuk. So, nung una, it's been a struggle kasi maraming beses kong pinagplanuhan mag-resign, pero maraming beses na na-cancel, gano'n. Because I do believe na parang yun yung naging comfort zone ko noon. And pero yung dumating yung pangusap sa akin ni Lord na magstay sa Tuguegarao, mag full-time sa church, maglingkod sa Panginoon. And ang takot ko po kasi noon is that ano na yung pagkukunan ko, gano'n. So, I've been struggling for yung faith ko kay God na makapag-provide siya sa mga pangangailangan ko. But through a leap of faith, nag-commit ako, nag-resign ako sa dati kong work. And this year, January, nag-start po ako as a full-time minister po sa church. And I can definitely testify na naging mabuti ang Panginoon po sa buhay ko. And He provided for all of my needs. And yung takot ko po noon na hindi makakapag-provide ang Panginoon sa akin pong mga needs ay tinugon din po niya. Siguro through na rin doon po sa binigay niyang work po sa akin ngayon. I know and I believe na it is all the way of God to bless His people. And ang pinagpapasalamat ko kay Lord is that yung effortless ko is that kahit na marami mang work, kahit na may work sa church, may work doon sa binigay niyang work sa akin, binibigyan niya pa rin ako ng time to minister. Kapag na-assign po ako na mag-preach, nakakapag-preach pa rin ako. And sa mga gawain po sa church, hindi po ako nawawala. And I thank God because yung desire ko na ma-practice din yung aking skills, yung desire ko na makapag-serve kay Lord, binigay niya. And binigay niya sa akin. So, I thank God for that. Another one is, nag-testify po ako dito noon na I have this low self-esteem, ganon. So, I thank God dahil binigyan na rin po ako ng boss na talagang very appreciative. Ayan, so, may konti lang akong gawin, talaga namang good job, mga ganon. So, I know and I believe way din po ito ni Lord na ma-boost din po yung confidence ko. And another one is, yun nga, by the end of this year. So,
the problem that I have is that yung sa commitment, yan, mga ganyan. So noon pa man sa work, ang hirap mag-commit na mag-resign, mga ganun, ang hirap mag-commit na sa isang decision. But this year, I thank God because I experienced breakthrough nung nag-commit din ako sa relationship namin ni Yam. No? And I thank God because it is indeed naging effortless din dahil nag-provide din ng Panginoon ng maraming tao to help, to support emotionally, spiritually. I thank God for the life of Pastor and Pastor Maricar, sa mga cell group members, sa mga elders po namin for giving us the blessing din. And I believe na this coming year ay there will be more commitments na kailangang ibigay din sa Panginoon. And there is hope in my heart na through every battles, nga sabi ng kanta natin kanina, that we have the victory. Yes, indeed, God gave us that effortless 2024. Amen. Yes, hallelujah. Good morning everyone po. So, nag-iisip ako kung magte-testify ako or not. Pero pag hindi kasi ako nag-testify, alam ko yung asawa ko babanatan ako mamaya pag-uwi. So, kailangan ko talaga mag-testify. So, surely, alam po ng my closest friend inside the church na kung ano yung buhay namin ni Robin for this year. So, nung nag-declare sila na this year is an effortless 2024, sabi ko, paano? Kasi nga, yun, si Robin is currently, sa mga hindi pa po nakakaalam, currently studying sa Thailand. So, this year po sana is the year na mag-end na siya sa Thailand. So, October lang sana end of contract sa CSU and then the scholarship. So, ayan nga. So, yun nga, hindi nag-end kasi si Robin, hindi pa niya kayang tapusin yung PhD niya for this year. So, we prayed, yun nga, nag-pray si Robin for extension. We prayed to God kung ano yung kailangan namin gawin kasi after this one-year extension, walang sahod. As in, wala pong sahod, walang allowance, walang tuition, walang support coming from the school. So, sabi ko, paano? Okay, wait. Balikan natin mamaya yun. So, gusto ko lang magpasalamat muna kay Lord kasi sa buhay ko muna, nagpapasalamat ako kasi napakarami niyang ginawang napakaganda sa buhay ko na dapat pasalamatan siya araw-araw sa buhay ko kasi napakabuti ng Panginoon. Unang quarter pa lang ng taon, binigay niya na sa akin, nangusap na siya sa akin at yun nga, binigyan niya ako ng opportunity to go to Thailand for 2 months and free of all, lahat ng pamasahe ko and napakagandang opportunity sa akin kasi I'm a teacher in profession pero hindi ko siya nagamit. But for 2 months, international pa, doon ako sa Thailand, nakapag-tutor ako for 2 months. And then napakasaya kasi yung stay ko doon is a very comfortable stay kasi I'm staying in a penthouse 5-star hotel, paid everything. And pag umaga, alam mo yung sawang-sawa ka na sa 5-star buffet. Alam mo yung pinaranas sa akin ng Panginoon yun. And hindi ko akalain na ipaparanas niya sa akin yun kasi kami ni Robin this year talaga, itong year na to, ang alam namin, sabi namin, for January pa lang parang napakahirap, di ba? Tapos nag-declare ang church ng effortless 2024. But we keep on praying, and then nag-obey kami kay Lord. Kasi that time we decided to move out sa family ko kasi nagbumalik kami sa mother ko kasi yun nga, umalis si Robin for 3 years, nag-Thailand, may 2 kids ako, may business ako. So sabi ko, no, we need to move out. And then, God provided everything for us. And now, binigyan pa kami ni Lord ng napakagandang bahay na tinitira namin ngayon. Napaka-comfortable na ginagawa ko yung, alam mo yun, napaka-smooth. Kasi akala ko mahihirapan ako because that's my fear. Because I have business, I have 2 kids, I'm on my own, I don't have husband here. Yun yung ano ko na Lord, kaya ko ba? But truly,
God really is so amazing kasi pag nag-obey ka kay Lord, talagang ibibigay niya sa'yo smoothly, effortless talaga. Kasi yung stay ko pa lang sa Thailand, akala ko kinakabahan din ako. Ayaw ko talaga kunin yun noon. Ayaw kong kunin yun kasi sabi ko, Chinese, tapos yung English ko, wrong grammar ako minsan. So paano ko tuturuan yung Chinese, tapos British accent pa siya. Pero alam mo yun, napakabuti ni Lord kasi ang ganda kasi yung part na nakuha ko doon is 1/4 of tuition of Robin na bayaran, yung stay niya doon sa dorm niya na bayaran din. And truly God is so amazing. So yun yung Thailand ko. And then going back doon sa pinagpe-pray namin ni Robin na ayun nga, yung CSU extension and extension din sa sahod, 1-year extension for the sahod and allowance and everything. No allowance pala. I mean the tuition and the sahod nga, yun nga. Pero, yun nga, hindi kami napagbigyan. So, declined. So, 1 year without anything, without sahod. Pag-iisipin nyo, si Rod walang trabaho. Si Rod nagmamatay sa bata. Mag-business kami, may laundry shop kami ba? Is it enough? Pero truly, God, napakagaling ni Lord kasi perfect timing. Kasi since way back 4 months ago, galing akong Thailand, nagbukas yung opportunity na meet ko yung unit head kasi I'm a financial advisor now. So napakagandang opportunity yung binigay niya sa akin because aside from the commission is I am receiving around siguro 26,000, 30,000 dapat but I have tax. So 26,000 is a big enough for us. So you know what, ang galing ni Lord kasi yung financial struggle namin for the past 6 months, ngayong half of the year, binigay ni Lord yung promise niya na, no, I will make it effortless 2024 kasi ibibigay ko sa inyo yung nararapat sa inyo. You know, walang talagang pinoprovide lahat ni Lord. And yung pag-worry ni Robin na wala kaming sasarurin for 1 year, sabi ko sa kanya, okay, tutulungan kita at bahala na si Lord. And you know, sabi ko nga, ewan ko kung mayabang to eh. Pag nagtatanong yung mga kapatid niya, meron na bang bonus, meron na bang SRI, meron na bang ganito, hindi ko alam, hindi pa ako nag-check. Kasi nga lahat ng ginagastos namin for the past months sa akin po nanggagaling. Kay Lord nanggagaling. So yun naman po, marami akong pinagpapasalamat kay Lord kasi through my life, bless niya ang family namin. Then, ayun nga po, aside from I have a lot of work din, meron akong laundry shop, meron akong bagong work, full-time work, may 2 kids ako, wala po akong helper. I tell you, wala akong helper. Ako lang at si Robin. Then, that one is, ayun pa, yung blessing pa is yung sa ministry, hindi ko naman napabayaan yung kids ministry, nakakapagturo pa rin naman ako. And bagong opportunity rin, pinagbaback up niya na ako. So nagagawa ko naman ngayon. So I thank God and looking forward for next year to come. Thank you po. Ayan, meron pa po ba? Gusto mag-testify? Meron pa po. Ayan. Si Nanay. Naimbag nga, bigat tayo amin kakabsat. Mabayin na ko mga na mapantisangwanan kakabsat. Gaputi kinimbag na po. Napanak sangwanan. May bagak lang kanyayo kakabsat. At makabulan nga nalpas kakabsat. Nagpa-check up na. Diabetes. Tapos dapay ng ato pati cholesterol ko. Dapay high blood ko. Tapos nagimbag na po kabsat aji into ti doktor nga agas. Kuna kasla ko matilmon takwa mandinak narawang pastor. Apo ko na sikalat ti pagtalgakon. Sikat ti man nakabalin mot lang nga mga agas kanya apo ko na. Amunister Carol. So ni apo naggimbag talaga uray agkurkurang ka kanya na ay ayaton nakalata. Basta ipakumbabam lang iti pagkurkurang mo kanya na. Nag-imbag na po kakabsat. Dadya lang di may baga. And praise God. Truly God is our great healer po. Ayan. Meron pa po ba? Ayan, meron pa. And good morning po sa bawat isa. Ako po si Joel. I'm a full-time worker sa Manila and this is my wife. Ako po si Joy. So, asawa po ko ni Joel. So we just wanna thank God how God really
move in our lives. Kasi sa buhay po namin, we really experience the effortless 2024 as we declare this year. Unang-una is, I thank God for giving us the effortless in our relationship. Kasi sa life namin mag-asawa, ay talagang nandun po in the past year, nandun po yung suppression, nandun po yung hindi kami masyadong nagkakanawaan. But I thank God for this year, we really broke through in our relationship that I can even open up my emotions, my feelings to my wife. Kasi ako dati, ayaw kong nag-open ng feelings ko kasi ayaw ko siyang masaktan. And ayaw ko din siya na magalit, baka may masama akong mabanggit. But as we continue to serve God and as we have all the yung sa premarital course, marriage camp, ay talagang inopen ng Panginoon ang life po namin and we experience effortless in our relationship na talaga namang ngayon ay we can easily open up yung sarili po namin as we communicate as each other. And one thing that we really wanna thank God is yun po sa buhay ni Hezi. Ayan, so madami pong mga nanay dito and we when I had Hezi, parang doon ko nakita na how God is really good in our lives. How God is really good in our lives. Kasi yun nga, He's a full-time and I'm the one working. And kung titignan mo talaga, parang ang hirap mag-build ng families, lalo-lalo na sa Manila. Malayo sa mga parents, ganun. But then, God really showed us that nothing is impossible with Him and that doon nga sa dineclare natin na this is the year na effortless 2024. And nakita ko doon na really super effortless kasi si Hezi, I really thank God kasi alam mo yun, hindi lang kaming dalawa yung nag-aalaga sa kanya but as in the whole church in Manila, they really... Kahit nga dito binibitaw. Kilala ng lahat eh. Kahit kanino talagang, alam mo yun, hindi kami nahihirapan na bantayan siya, ganun. Kasi she really, parang, she likes everyone. Parang ganun. And yun yung nakita ko talaga na how God manifested yung love niya through sa baby namin. And also, I wanna thank God kasi this year, yun yung I conceive. So we're praying na maging baby boy. And actually, yun nga, and God really granted yung prayer namin na, yun nga, it's a boy. It's a boy nga po. And I'm 7 months pregnant na po. And praying na maging effortless din po yung delivery namin. Kasi yun nga, alam naman natin, super mahal mag-cesarean, parang ganun. So, I'm still praying na, February po kasi yung due date ko, and I'm praying na, yun, yung effortless, hanggang February din, ayan. Yeah, actually, kay Hezi is not only yung mga people na nandyan na mag-alaga, but I thank God because I also see how God moves effortlessly through finance as we sa lahat po ng pangangailangan ni Hezi. Kasi every time, medyo mahal po yung bakuna niya. Sabi nga na, the last time, sabi ko nga, anak, ang mahal naman ng bakuna mo. And then pag-uwi niya dito, ayan, pa, may sobra pa ako. Yeah, for a lot of blessings. Many people share their blessings to us. Di namin akalain na minsan may mga tao na darating to tap us and they will bless us. So I thank God for this effortless thing. That's why we're not also afraid of having our second baby na, Lord, pangalawang baby na naman to, pangalawang gastos na naman. But we thank God because we know that God is, through the years, not only 2024 will be effortless, but it starts in 2024, the life is effortless. So I also still declare in 2025, there's still effortless. So I thank God. Yan lamang po. To God be all the glory. Ayan. Ikaw naman. Good morning, everyone. Pinag-iisipan ko pa kung magte-testify ako kasi I'm sure I have already shared my story in the preaching I have delivered some 2 months ago, a month ago.
but I am brought back to my 40-day prayer and fasting. And God showed me how it resulted to life, how some of my prayer items there, really big prayer items, came to life just the remaining months of this year. Dun ko siya gustong start kasi I remember it really right and clear that the very first prayer I had during the first day is the restoration of my brother. You know, siguro kung life lang namin ni Kari, life ni na ate at Kuya Jack, life ni Mama at Papa ngayon, we really have nothing of a problem, not too much of a problem, not to be able to handle it. But there's this one big, I call it giant problem, that's really confronting our family. And that's about our youngest brother. Siya talaga yung cause ng stress. Siguro sa ilang taon na niya, simula nung nag-high school siya, siya talaga yung source ng struggle. Sobrang nakaka-stress, wala na siyang magandang balitang naidulot, laging bad news. Nag-aaral naman siya, pero talagang bad news lagi, kung ano-anong ginagawa. He has all kinds of, fleshly sins, and I know it's not just devil residing in him, but a legion of evil. Ba't kayo natatawa? Naiyak ako pero natatawa kayo. Yeah, seriously. Kaya in the church, it's no longer really personal, it's no longer familial, referring to my family with Kari. Pero ang iniyak ko lang talaga lagi sa Panginoon, and I'm sure it's also my ate's cry, ay yung ma-restore yung brother namin, yung makilala niya si Lord. And reviewing my journal, nung 40-day prayer and fasting, nakita ko na ilang beses pala siya ang binanggit ko sa prayer. Number 1 na siya nung first day, tapos parang repetitively, laging siya ang nababanggit ko. So parang lately, ang one big na ginawa niya, ninakawan niya yung mga magulang ko ng like 18,000. So, wala naman silang ibang kasi nagsusugal siya, nagiinom siya and all, despite all the perks na binibigay namin sa kanya, the support and all that. Pero parang yun yung time na sabi ko, palayasin na siya, ako nang nagsabi na hayaan na siya and all that. But I saw in my father how really gracious and merciful a father is, na parang ako, parang very condemning and all that. Sinabi ko na lahat ng legalistic and rational na way to discipline him. But my father remained calm and said in response na tayo pa rin ang pamilya niya and all that, kahit nalantaran yung pagnanakaw niya. So, all the more, parang naging heavier yung heart ko kasi nga, I was really praying for like how many years, a decade na siguro, na sana maano man lang yung brother ko. And I thank God because for the past 2 months or 3, if I'm not mistaken, parang I cut the relationship with him, I cut any communication with him. Pero parang there was one time, pumunta siya sa bahay, tapos si kuya niya, in-advisean siya, Kari did the advising. I know kung ako the way I heard yung mga pinagsasabi ni Kari sa kanya, if only he had an open heart that time, sabi ko, I was praying, Lord, sana maging seed tong mga sinasabi ni Kari sa kanya. Because all kinds of reality parang binalik sa kanya ni Kari, and the advice, I am sure, would let him reflect. So I prayed really to God na sana magbunga yung kasi hindi ko na siya kayang kausapin. Otherwise, maging condemning lang yung pamamaraan ko. So I let Kari did the advising. And I thank God because according to Mama, kasi every weekday, andun si Mama kasama na, weekdays, tapos pag weekend, umuwi siya. And then I would ask Mama kung kumusta naman siya mula nung in-advisean siya ni Kari. And then sabi ni Mama na so far, sana ipagpatuloy niya kasi hindi na siya kagaya nung nakaraan, yung mga dati na very high yung tone niya, siya pa yung galit, nagmumura and all that.
at kung ano-anong ginagawa kina mama at papa. And then, lately, umuwi kami sa bahay. Nito lang, just few days ago. And I asked mama, kasi parang nakita ko at peace, parang peaceful yung bahay. Andun siya. Dati, parang takot na takot ako. Parang anytime can happen pag andun siya. Parang, hindi ko alam. I don't know, maybe because I'm so judgmental about him. But that has been the feeling. But when I have been hearing kay mama na okay siya, na talagang wala naman ako masabi sa kanya ngayon, pati si papa mo. So parang I am getting back the hope na sana may naidulot nga yung pagsasabi ni Carrie sa kanya. And then I got the confirmation from mama lately na he is really doing good, and even papa, na they see na he is trying. And I felt the peace na parang dati hindi ako makatulog kahit andun ako sa bahay namin kasi parang kung ano-ano baka maisip niya kasi nga he does all sort of kabagbagan ba yung kabalbalan. And I know God has just started something. And nakakausap ko na rin siya dati. Kung pagkausap ko siya, parang I am really not a Christian. Parang I am that person talaga na yung I would dismiss his lahat din parang tinatanggihan ko siya kausap o di kaya kung kakausapin ko man siya, galit lagi, parang ganun. But this time, parang I got to communicate with him with peace. And so I thank God for such a prayer. I know he is answering. He has just started answering. And I claim right now, in the name of Jesus, that my brother's gonna have that particular encounter with the Lord na sana ma-restore siya kasi I know that his soul is as precious as ours. Yun lang naman. Parang more than anything, he is my brother and it's really his soul I am desiring din na sana I must save because just like I said, it's as precious as mine and as ours here. That is one thing. And like I've said kanina, kung effortless lang din naman ang pinag-uusapan sa family namin, you remember my testimony about me being a warring bride. I know, and I believe, in fact, before I came up on stage, I asked confirmation from Carrie kung ano na ako as a wife because I know I am proud to say. I am so proud na with me disciplining myself with the word of the Lord, I know na yung desire ko na mag-bear ng fruit of the Holy Spirit at makita yun unang-una sa bahay namin, unang-una sa asawa ko at sa mga anak ko ay nagbubunga nga. And Carrie has just given me the confirmation and I'm proud. I am a warrior bride. God has made me a warrior bride. And yeah, effortless because going back, kasi kami nga ay naglilista kami every start of the year kung ano yung mga desires namin spiritually, sa career. Actually, 5 areas yun, hindi ko na maalala yung 3. May 5 areas kaming sinusulat na dinedesire namin kay Lord. So, looking back, in 2021, I had my insurance, my insurance. So, nakapag-insure na ako. That was with Manulife. Now, parang in 2022, we listed na sana si Carrie naman tsaka si sa Monetres. So, just this year, February, we were able to acquire insurance for Sam. That's annual for 50,000 worth of yearly insurance for Sam with educational plan and all. Tapos si Carrie naman, had his na. So, parang sabi ko, in 2022, looking back, 2024 siya in-answer ni Lord. So, we already had that. And then, i-recall ko lang because I know this is one way to see that when God promises really to make a year effortless or to make it whatever declaration, He's gonna bring it to pass. So, in February 2, Carrie was able to transfer to CSU and the transfer was a promotable transfer. So, hindi lang siya na-transfer ng ganun-ganon, but with promotion yung transfer niya sa CSU. We didn't really see the possibility that he's gonna get back to CSU, but God made it happen. And then in June of this year, we were able to finish our 6-door apartment. And then immediately in August, nung nag-open yung school, na-occupy na din lahat hanggang September yung 6-door apartment namin. And I really thank God because He showed so much provisions, not only in material things, not only in terms of financial provision, but even people who we didn't expect would be dipping their fingers
with joy of helping dun po sa desire namin na yon. And meron pa ako sa isang prayer list item dun sa 40-day prayer and fasting. Sabi ko, Lord, I desire that you open this opportunity for this client to commit to projects with us. So parang lately this December, parang 3 big projects po yung na-receive namin, and that would be good enough for this year to come. And I know God is really answering our everyday declaration as a family. Everyday talaga. Kaya si Sam, pag tanungin niyo siya, pag mag-pray siya, every time whenever she says Amen, it always comes with an ending saying, "Thank you, Lord, we are blessed." And truly, we are so blessed. And for no reason na binless kami ni Lord, alam ko, it's not for no reason, but I know it's for God to mightily use us really as a blessing. Because you know, we have been honoring God really with our wealth. And di ba yung order natin sa church, God first, people second, and then the earth. You see, it's really happening in our lives because after we do bless the Lord by giving Him what is due to Him, we bless our parents, both sides, our family, monthly po yan. No matter how much of an amount we pay for our kasama namin sa bahay and everything else na mga binabayaran namin and other people. It's not me bragging, but it's me saying that we have to be really good stewards of the blessings that are given by the Lord. And so, to God be all the glory. Good morning po sa ating lahat. So, hindi po sana ako magte-testify ngayon. Wala po talaga akong balak mag-testify ngayon. Pero si Lord, meron kasi siyang sinasabi sa akin, you need to testify kasi ito yung ginawa ko sa buhay mo. Ito yung effortless talaga na pinaranas ko sa iyo, Marie Chris. So, yun nga po, ang daming ginawa ng Panginoon sa akin for this year, 2024. And I am thankful kay God na marami akong blessings na natanggap for this 2024. Pero, ito yung isi-share ko lang po sa inyo is yung pinaka-effortless talaga na nangyari sa buhay ko. So, nung nag-prayer and fasting po tayo, hindi ko po alam kung ano yung ipagpe-pray ko sa Panginoon. Kasi I am praying, kasi kung hindi nyo po alam, ako po ay isa po sa yung mga bata na nanggaling sa broken family. My mother and my father, yun po. Naghiwalay po sila. Ako po ay naiwan sa lola ko lang. So, yun yung parang masakit sa akin kasi parang iniwan lang ako, ganun. So, pero hindi ako hinayaan ng Panginoon. At meron lang po, ang isi-share ko lang po sa inyo is this past week ay nagkita po kami ng papa ko at yun po yung pinakita sa akin ng Panginoon na effortless talaga. Kasi, biruin mo yun, sa buong buhay ko, hindi ko nakita yung papa ko. For the first time na nakita ko yung papa ko, and alam niyo po ba, ito talaga yung masasabi kong effortless kasi rush lang talaga siya. As in, after po ng program namin sa school, is kinagabihan nun, pumunta talaga ako kasi gusto kong makita si papa ko. Nag-chat siya sa akin na, anak, baka pwede tayong magkita, ganon. Kasi, alam ko meron talagang will si Lord sa akin eh. Alam ko meron siyang gagawin sa buhay ko. So, yun po yung may share ko lang. And yun po yung pinaka-best na naranasan ko po for this year. Maraming salamat po. Good morning po. Ako rin po, nahihiya po akong mag-testify ngayon. Pero, yun po, may parang tumatawag sa akin na mag-testify ka rin. Sabi. Yun po, last year, hindi po ako ganito. Hindi po ako mahilig humarap sa mga tao. Pero now,
pinag-pray ko, sabi niya nga ni Lord, effortlessly. Siya yung, sabi niya, siya yung gagawa, mag-effortlessly ka lang, sabi niya. So yun, yung last year, hindi talaga ako yung nagsosong lead, hindi ako nag-share ng word ni God. Pero sabi niya nga, tinanggap ko yung effortlessly, sabi niya. So tinanggap ko yun. So yun ngayon, nakita ko yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko, na yun nga, siya yung nag-work sa akin. Kasi para sa akin, hindi po yun ako yung nakikita dito sa harapan, yung spirit ng Panginoon, kung paano siya gumalaw sa akin. Yun po yung nakita ko kung gaano po kabuti ng Panginoon sa buhay ko. And also po dun sa sihap namin sa Solana, dun ko po nakita kung paano po ka-effortless ng Panginoon sa buhay namin. Kasi po, bata po kami, sabi nga po namin, marami po kaming batang tinuturuan, saan kami kukuha ng pang merienda sa kanila, sabi namin. Hindi naman po kami nagtatrabaho, so sabi namin kay Nanay Carol, Nanay, paano na yung mga bata? Sabi namin. Tapos, yun, pinag-pray namin, iniiyak ko to, paano yung mga bata? Sabi namin. So yun, sabi nga ng Panginoon na ipag-pray mo, God will provide. So yun, yung Panginoon talaga gumagawa ng paraan, marami siyang taong ginamit para siya yung tumulong sa amin para maitaguyod namin yung every Sunday service namin sa Solana, paano sila papakainin. So yun, very thankful pa rin po ako sa Panginoon dahil very napakabuti niya po sa amin sa Solana. So yun lang po, maraming salamat. Meron pa po. Good morning, everyone. Actually, meron na po akong na-prepare na testimony. Kaso lang, biglang nasira po yung laptop ko, hindi ko po siya ma-open. Pero meron akong draft dito, baka kasi meron akong makalimutan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga pala si Cristel. Miguel po ako nung dalaga, pero Bugina na po ako ngayon. Napangasawa ko po yung isa sa pinakagwapong Bugina dito sa Tugigaraw. Okay, once again, magandang umaga po. I would like to share with you our testimony this year 2024, since it is really an effortless 2024. Kanina very hesitant ako to come in front kasi parang kabado din ako to share. But anyway, parang yung guilt din sa akin after this service na hindi makapagbahagi. Talagang parang magigilty talaga ako. So now, I would like to start. This year, 2024, sinagot po ni Lord yung desire naming mag-asawa na makakuha po, actually makapag-start ng bahay dito sa Tugigaraw. So last year, naka-acquire po kami ng sarili naming lote dito. Cash po yon. At this year po ay naipatitle na rin po namin kasi yun po yung pagiging kampante namin na sa amin na po talaga yung lote. So now, last May, nakapag-start na po kami magpatayo ng bahay namin. At doon na nga po kami ngayon nakatira. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi desire talaga namin na sama-sama kami as a whole family. Kasi sobrang hirap po nung setup namin before kasi dito po na-assign yung husband ko. Tapos kami po nasa Santa Ana. So nagkikita lang po kami kapag umuwi si Heniel sa Santa Ana. So nandun po yung desire namin na as much as possible, kahit simpleng tirahan lang, basta sama-sama. Ngayon na magkakasama kami, doon ko po naramdaman yung pagiging sobrang nakaka-bless pala yung sama-sama kayo. Kahit ano yung meron, kahit napakasimple yung tirahan, masaya sa feelings.
mahirap po walang makitira. Hindi, pero joy talaga sa akin to kasi kahit sobrang simple nung bahay namin ngayon, pero yung saya talaga na sama-sama kayo, magkakasama kayong kumakain, natutulog, yung saya talaga na dulot ng sama-sama, na desire po talaga namin, yun po talaga yung pinaka-desire namin. And nakaka-amaze lang kasi napangyari po siya this year. Second po, nagkaroon po ako ng trabaho this year. Nag-work po ako sa Oasis Psychological Testing and Counseling Center. Isa po ako sa mga psychometrician doon. So since natapos ko po ang MA ko, pinahawak nila sa akin ng pagka-counsel ng mga clients. So nagka-counsel po ako ng mild to severe cases po ng mental problems. So mas lalo pong pinahawak sa akin yung paghawak ng mga ganitong cases noong naipasa ko na rin po. Ito po yung another effortless ngayong 2024 kasi naipasa ko rin po yung license ko as a registered guidance counselor. Actually, pangatlong lisensya ko na po ito. Hindi, not to brag, isa din po akong licensed professional teacher, registered psychometrician, and registered guidance counselor. Ito po ay dahil lahat sa biyaya ng Panginoon. Pero this year, tunay na naranasan ko talaga yung effortless kasi 1-month preparation lang po ako sa RGC license ko. Pero binigay po ng Panginoon. Nung exam po kasi, habang nagbabasa ako, napapa-smile na lang ako kasi ito yung binasa ko, ito yung na-review ko. Tapos sabi ko, Lord, sign na ba ito, napapasa ko? So now, God answered, binigay po niya yung license. So, aside from that po, this year din po, nagkaroon ng another opportunity sa akin sa government. So, meron pong in-offer sa akin na position dito sa DepEd. Hinihintay ko na lang, actually na ipasa ko na po lahat ng requirements, everything okay na po. Yung pag-sign ko na lang po at hinihintay ko na lang po yung tawag nila. 99% yun, pero syempre with faith in God 100% this January, i-claim ko na nasa akin na po yung possession. So now, naka 7 step na po ako doon sa position na binigay. 1 hour ride lang kasi almost 1 hour ride dun sa area. Pero praying pa rin na mag-open pa rin ng slot sa akin or area dito sa Tugigaraw para sa ganun ay magkakasama pa rin kami at hindi ako masyadong mahirapan. And lastly, pero bago po yung mga opportunity na to, mas pinili ko po noon maging full-time mother kasi hindi ko pa kasi alam kung saan talaga madedestino si Heniel. Ang pinaka-priority ko po talaga yung sama-samang buong family. So, nag-sacrifice po akong mag-full-time mom until ang gusto ng husband ko ay mag-for good talaga dito sa Tugigaraw. So, sinikap ko pong maghanap ng trabaho dito sa Tugigaraw at nagpapasalamat ako at yung work na binigay ng Panginoon ay aligned din dun sa profession ko. At mas nahasa nga po ako ngayon kasi anytime pwede lang din akong tawagan doon sa office kung saan ako affiliated at by January bakalis na din naman ako talaga doon. So on call lang din ako doon para mag-handle ng mga cases ng mga may mga mental problems po. Yun po, as you can see, buntis po ako ngayon. Praise God, effortless din ang pagbubuntis ko ngayong taon. Pero year 2020 po, nais ko lang ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon at mga pagsubok na naranasan po namin. Year 2024, I got pregnant again. Second baby po namin yun. I got pregnant with twins. Pero po, after 6 months po, na-deliver ko po sila. They were diagnosed with twin-to-twin transfusion syndrome. Ang ibig sabihin po nun ay yung twins namin ay kumbaga yung balot po nila kung nandun sila sa amniotic fluid po nila ay imbes na 2 po, dapat may membrane or hati po yung twins. Iisa lang po yung bahay nila.
So now, yung nutrients po na receive nung twins ay nag-aagawan sila. So meaning, pwedeng yung isa giver po ng nutrients, tapos yung isa receiver lang po. So kung mabubuhay po sila, ang sabi po sa akin nun, maaaring mas malaki yung isa, mas maliit yung isa, or mas maaring mas sakitin yung isa. So possibly may mga sakit po sila. Pero dahil by faith, naniniwala pa rin kami na okay sila, normal sila, walang problema. Pero sobra po kasi yung paglaki ng tummy ko noon, sobrang daming tubig. To the point na hindi ko na po siya kaya. Nakita po ako nila Pastor Dan noon, sila Simo Claire. Sobrang nahirapan po ako noon, kaya ang ginawa po namin, nagpatanggal po kami ng amniotic fluid. Tinanggalan po ako ng tubig sa tiyan ko. So ang nangyari, natanggalan ako ng 2 liters ng amniotic fluid po. Kaso lang po, nung natanggalan ako, mga ilang araw po, nag-labor ako. Napabilis po yung panganganak ko. Kaya, imbes na 9 months, naging 6 months, na i-deliver ko po normally yung twins. Kaso lang, after 1 hour na wala din po sila. Actually, na-trauma po ako dun sa pangyayaring yon. As in na parang hindi ko na po alam kung paano ko mag-start. Grabe po yung impact sa akin nung pagkawala po nila. Pero super thankful din po ako sa life ni Pastor Danny, maging sa buong pamilya niya. Kasi that time talagang parang hindi ko alam. Sobrang sakit talaga nun. Pero naramdaman ko yung pagiging father ni Pastor Dan. Kasi yung time na yun talaga hindi ko alam kung paano tanggapin lahat. Kasi sabi ko nun, Lord, hindi mo naman to binigay kung babawiin mo lang din eh. So yun ang question ko kay Lord nun. Kaya kahit kinakounsel ako ng mga doktor, sabi ko hindi mabubuhay sila. So nabuhay naman actually sila ng mga less than an hour lamang. Pero yung effort po ni Pastor Dan na siya mismo ang nag-pick up sa akin sa hospital, tapos trinabel po niya ako sa Santa Ana. Sobrang doon ko po naramdaman yung isang tatay na laging andyan. Pastor, salamat po. Sobrang thankful po ako. Doon ko pa talaga naramdaman na may mga taong nagkikare. May mga tao talagang ramdam kasi sobrang traumatized ako doon, Pastor. Sobrang nadidepress ako noon. Pero nagpapasalamat ako kasi nasa field ako talaga ng ganitong sa part ng mental health kasi ako na mismo yung kinakounsel ko na lang po yung sarili ko. Pero may positive part na lang ng pangyayaring yun kasi nag-handle na rin po ako ng mga taong hindi makamove on sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. So, nung nag-handle po ako noon, nagamit ko po yung experience ko mismo, personal experience ko on how to handle those people na may mga mental concerns. I mean, may mga taong nawala na hindi nila matanggap. So, nagagamit ko po siya actually. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit papaano nakikita ko pa din yung essence or yung reason kung bakit ito nangyayari. So, lastly, I wanna say na effortless ang taon na ito kasi napakadaming blessings, napakadaming opportunities na I'm questioning God doon, napakadaming closed doors. Ngayon, ang dami namang nag-open na hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Pero ang pinipili ko pa rin yung family ko at malapit sa family ko. So I wanna thank God. At Lord, nakapag-testify na ako. Hindi na ako magigilty. So, at saka yung health ko din po kasi yung mga nagdaang taon, masyado po akong naging sakitin. Madalas po akong naho-hospital. Magastos din yung ma-admit sa hospitals. But this year, I thank God kasi hindi na po ako na-hospital or nagkaroon ng sakit. And also, I'm asking for prayers kasi I admit na meron pa rin kaba sa puso't isipan ko dun sa previous na pregnancy ko po. So now, in front of you, katulad ng declaration din ni Mama si kanina dun sa kapatid niya, na ganun din yung declaration ko na magiging victorious din ang aking anak or anak. Hindi natin alam, malay natin kung single or
dalawa ulit. So now, I'm praying na please be with us also in prayers. We need it. And may God bless the pregnancy that I have right now and also this coming years pa po. Thank you. Hello. Good morning po sa ating lahat. By the way, I'm Jerry po. I used to attend this church. I mean, kasi sa Manila na rin po ako naka-base. So, it's good to be back sa Tugigaraw after 16 years ng biyahe. 16 hours na biyahe. 16 years. Sa sobrang tagal kasi, kala ko taon na eh. Ayun po. Sa Manila kasi, we had our Thanksgiving 2 weeks ago ba yun, Ate Car? And pagdating ko ng church, nag-ano na sila, parang testimony marathon na sila. Tapos sabi ko, parang gusto ko rin sana magsalita kaso wala akong maisip na, ba effortless this year, Lord? Sabi ko. The whole year, it was like, ang daming problems na, or ang daming bad news ako na-receive from home. Kasi back then, 2023 to 2024, I was in the US for my, ang tawag dito, guest researcher. Andun ako as a guest researcher. So, mahirap yung ang layo mo tapos may mga news kang marireceive from home na wala ka naman magawa. Kahit nung nasa Manila nga ako, pag may mga news dito sa Tugigaraw na kailangan kong i-deal, hindi rin ako basta-basta makauwi. So, how much more yung andun ako sa US? And then, natapos yung Thanksgiving sa Manila na ang haba-haba pa nung marathon nila, pero wala akong maisip na, Lord, wala namang effortless sabi ko. And then kanina pagpasok ko, nung nagsasalita na yung iba, dun pa lang ako na-struck na, hello, hindi ba effortless yung itong bagay na to? So, kasi when I was in the US po kasi, natapos yung contract ko dun as a guest researcher, so wala na yung aking insurance. So Friday night yun, natapos na yung insurance ko, hindi na, last day ko dun sa laboratory. After ng dinner namin, sabi ko dun sa mga kasama ko sa bahay, okay, last day ko, wala na rin ako insurance. So hindi ako pwedeng magkasakit, hindi ako pwedeng ma-aksidente, sabi ko. Tapos, come Saturday, I was preparing to go out kasi nga syempre natapos yung last day ko. Nag-extend ako ng 1 month para sana makapag-ikot din sa US. Afternoon pa lang, nung maliligo pa lang ako, nawalan na ako ng malay dun sa CR. Yun pala, overnight, naipon na yung dugo dun sa stomach ko. Kasi nagkaroon ng butas dun sa junction ng stomach ko and esophagus ko. Nagulat ako nung bigla akong sumuka ng dugo. Tas first time kasi nangyari sa akin na sumuka ng dugo, tapos ganun siya karami, na mapupuno talaga yung isang mangkok. So natakot ako, Lord, mamamatay na ba ako? Bakit sa US? Sabi ko. Bakit sa US ako mamamatay? Babangkay ako umuwi kay mama. Yun na yung fear ko nung nasa Korea. Pandemic nung andun ako. Number 2 yung Korean at that time nung nasa Korea ako. Number 2 sa number ng COVID cases. Lord, ayokong umuwing abo kay mama. Tapos yun nga, nung nangyari yun sa US na naman, sobrang takot talaga ako. Kasi first time nga yun and ganun karaming dugo. So, ilang beses pa akong nawalan ng malay dun sa banyo habang tinatry kong i-regain yung strength ko para makabalik sana sa kwarto. Buti na lang, dala ko yung phone ko sa banyo. Tatawagan ko yung landlady ko, and at that time, buti na lang, day off niya. So, sila yung nagdala sa akin sa hospital. Doon nga na-diagnose na meron akong Mallory-Weiss tear. It was my first time to hear that. And wala akong idea kung ano yun. So, nag-research na lang ako. And the usual cause daw is yung hoofing cough ba tawag doon? Yung hard coughing, or kaya kung mahilig kang mag-inom, although hindi rin naman ako drinker, ang tawag dito, paninigarilyo, tapos yung
yun, yung matagal talaga daw na nagka-cough ka, tapos yung biglang, ang tawag dito? Bigla ka nasuka na masyadong na-pressure yung, yung stomach. So, ayun nga po, ang nangyari, sasalinan dapat ako ng dugo kasi super baba na yung dugo ko sa sobrang daming nawala sa akin. Nag-prepare na sila actually ng dugo for me. Tapos nawalan pa ako ng malay dun sa ospital. Sabi nung doktor, after kong nagkaroon ng malay uli, inobserba na ako ng ilang minutes, sabi la, ang bilis ng recovery mo, yung lahat ng prepare naming blood for you, it seems hindi na kailangan. So, praise God, hindi na nga po kinailangan yung blood transfusion. And nakakatawa kasi dinala pa ako sa ER. Hanggang nung okay na ako, sa ER pa rin ako. Sabi nga ng mga Filipino nurse, ba't dito ka dinala? Hindi naman malala yung case mo. Yun yung sabi ng doktor sabi ko. Tapos, lahat sila nagtaka na ang bilis daw ng recovery ko. Sabi pa nga ng mga nurse, dapat nga pinauwi ka na lang kasi okay ka na, nakapaglakad ka. Di ka namin inalalayan, sabi nila. So, yun yung effortless. Tapos, sabi nila, magugulat ka na lang dun sa bills mo. wala akong insurance. So, yung bill ko, umabot siya actually ng almost 1 million pesos po. Tapos, shit. Lord, saan ko kukuha ng pera? Wala akong ganito, ganyan. Meron ako na-save na konti from my allowance, pero sabi ko, Lord, iuwi ko yun. Tapos buti na lang, meron silang program na yung pwede kang mag-apply for, they call it charity for mga patients na hindi kayang magbayad. Kaya ko naman, pero ayaw ko, sabi ko. Ayaw ko, Lord, sayang yung naipon ko. So, nag-apply ako, sabi nila, 3 to 6 months bago yung approval. And then, sabi pa, hindi ako pwedeng mag-extend kasi nga tapos na yung visa ko. Sabi nila, if you want to extend, we can arrange that for you. Pwede ka namin tulungan for your visa. We can even give you yung allowance mo. Sabi ko, siyempre, natitempt din ako. Parang gusto ko mag-extend sa US. Pero, may kontrata kasi ako sa DOST, so I have to come back. So pagbalik ko, inantay ko na lang yung yung 3 months or yun nga na ma-approve yung And naka-receive ako nung news 2 months ago na na-approve yung application ko for the payment ng aking bills. So yung 1 million, binura ni Lord yung 1 million na yun. Praise, so glory to God. So wala akong ginawa na umuwi ako, nagbakasyon and all, bumalik sa work. Di ko inisip yung bills ko. Ay sabi ko, for sure yun, ma-approve yun, sabi ko. So yun yung effortless na ginawa ni Lord for me for this year. And kanina rebuke ako, hindi ka na nagiging thankful, hindi ka na nagiging appreciative kaya hindi mo nakikita yung mga bagay na ayun nga, ito pala yung effortless na sinasabi ni Lord for me this year. So, glory to God for that. And another thing, of course, is I want to thank the Lord for yung si Ate Lot. I'm not sure kung na-share niya po sa congregation about her sickness. So, diagnosed po kasi siya ng breast cancer 2 years ago. Pero, yung akala kong stubborn ako, mas stubborn pala siya. Kasi sabi na, kinukulit namin siyang magpagamot na nung 2 years ago pa nga, ayaw niya ang dami niyang takot, finances, takot siyang matapyasan or whatever. Siyempre, she's still young and siguro, one consideration is yung figure niya and all. I can't blame her. Tapos yun, nung pagbalik ko nga from the US, sinaman ko din siya magpa-check up. Ang hassle. Imbes na gagaling siya, mas lalong na-stress siya kahit dun sa pag-ikot-ikot namin sa Manila. But to cut the story short, I thank God na pumayag na siya for the treatment and now I think it's her 5th or 6th chemo treatment po. So glory to God and that she's doing good na. Hopefully magtuloy-tuloy po. Kindly include her in your prayers. And yun lang po. Thank you and to God be the glory. By the way, shout out lang din kay Ma'am Rambangka. My teacher sa CSU noon. Actually, every time nakikita ko si Ma'am Rambangka sa school, Miriam knows that na kinakabahan ako. Kasi yung pressure na God, churchmate ko siya, tapos
hindi ako ang tawag dito. Hindi ako performer sa school, and God knows na I know my limits when it comes to mathematics or any technical matters. Pero I still choose to do technical things kahit alam ko yung limitations ko. Hanggang sa nag-work ako sa DOST, nag-MS ako sa Korea na wala akong ka-idea kung ano yung metrology noon. I thought nga na babalik ako from Korea without my diploma, pero praise God na I earned my diploma. Tapos, yung guest researcher din ako sa US is still another technical. Sabi ko, Lord, ano ba ginagawa sa sarili ko? So, I thank God kasi si Ma'am Rambang, yung isa siya sa mga factors na nag-push sa akin para mag-aral and magtuloy pa rin sa sa science field. Very limited kasi yung mga taong nagte-take ng physics. So, glory to God. Thank you, Ma'am, for seeing you again here. Glory to God. Yun lang po. Good morning, everyone. Actually, I will go straight to the point. Effortless 2024. Dati is takot na takot akong mag-pray. At saka ninenervyos ako. Pagkatapos kong mag-pray, tinatanong ko ba kung tama ang prayers ko? Tama ba yung English ko? Tama ba yung sinasabi ko? Sabi ko. So this 2024, it's really an effortless 2024. Kasi simula nang i-declare ang effortless is talagang tatanggapin ko. Yes, Lord, tatanggapin ko. Effortless 2024. In every area of my life, I will accept. I will receive it. So ngayon, magmula noon is, pag pumupunta ako sa mga party, maliit man o malaking party, is nagpipray na ako. Ganun, ako mag-pray. Yung sinong, opening prayer, tatayo ako. Ako ang at nagsishare ako ng Word of God. Tapos, pagkatapos kong mag-share ng Word of God, pinapalakpakan, wow, ang galing mo. Yung very, very unique, parang foundation na sinishare ko is very useful in their daily life. Simula noon, pag pumupunta ako sa party, nagre-ready ako kahit hindi nila sinasabi na talagang pinagpupuyatan ko talaga na talagang nagre-ready ako. Yun ang effortless 2024. That is the best thing, best gift that I receive. Effortless na kaya ko nang mag-pray sa publiko, kaya ko nang mag-share ng Word of God in the public. Thank you. At meron pa, yung I can say also that I am a very, very prayerful woman. So, pag meron akong gustong mangyari is, nagfa-fasting ako kahit walang fasting sa church. Alam ni Simo yan. Simo, magpa-fasting ako dahil, yun nga, I pray for the promotion para sa aking mga anak, ganon. At yun, hindi nangyayari. After that, why Lord? What is wrong with me? Doon parang dumadating yung discouragement sa puso ko. Sabi ko, ako ma-discourage, hindi ko bagay to. Sabi ko, hindi ko bagay. Hindi ako na-discourage. Sabi ko, I remember the Word of God, parang test, mali test. Sabi ng Holy Spirit sa akin na, remember that my plans are greater than your plans. So bigla akong lumakas. Yes, Lord, may plano. Ay, oo, may plano. So I pray for her promotion, hindi nangyari. Bagkus, nawala ba yung trabaho sa pag-ibig? Nag-resign. So this year kasi is, nag-apply siya sa as an accountant sa US company. So yun, na naman ako, fasting na naman ako para hindi ma-deny yung visa niya. Sabi, Lord, please, let your will be done. Yun sabi ko, pero maano yung visa niya, ma-approve yung visa niya, nagbayad kami ng malaking pera, ganon. Hindi siya na-approve. So, hindi ko ipinakita ang pagka-discourage sa puso ko. The Lord plan is greater than your plans.
Pero yung loob ko, Lord, please. Yun bang, sabi ko, Lord, wag mo. Sabi ko sa loob ko, hindi ko ipinapakita yung yung discouragement ko sa mga anak ko kahit alam kong imposible is may plano ang Panginoon, may plano ang Panginoon. Yet it's real, may plano ang Panginoon. Truly na may plano ang Panginoon. Kasi yung pagpunta niya sana sa US na gusto niya yung job dahil work from home, and after mag-US siya is she will lead the yung mas malaking Pero kahit hindi siya nakapunta sa US, nakuha niya yung trabaho. And one more thing is, dati, nagtatrabaho sa Manila, nagko-condominium siya, nagbayad siya ng kahit saan, ganon. So now, ang kanyang trabaho is very close to our apartment in Manila. Only 18 minutes ride. So, very close. Hindi na siya magbayad ng condominium. Meron pa is, our apartment in Manila is, wala kaming planong pagandahin. Pero, saan kaya nanggaling yung pera? Napaganda namin ang buong first to third floor namin at naibigay pa namin sa kanya yung isang room na parang condominium na rin yung style niya. Praise be to God. At kaming dalawa lang ng asawa ko ang gumawa. Hindi ko alam kung pagkatapos yung aming room is, kaya pala namin tumanggap ng, dalawa lang kami, promise, and the room is very beautiful. Yun ang plano ng Panginoon. Dati, nagko-condominium siya kung ang layo-layo ng kanyang tinatravel. Ngayon, ang lapit na at nakatira na sa sarili naming apartment. Praise be to God. At of course, hindi na siya magastos kasi work from home siya. 5 days a week lang siya sa kanyang trabaho. And now, we are praying again that yung company na kanyang pinag-workan ngayon is they are offering her to reapply again for visa after 6 months. Pero, Lord, since na every time I pray something and I fast, pero opposite ang nangyayari. Lord, I entrust to you everything. Let your will be done. Ganon ang aking prayers. Kung pupunta siya sa US or hindi na, effortless 2024 dahil nakuha na rin niya yung trabaho. That's all. Thanks be to God. God is good all the time. God is faithful. God is awesome all the time. We remember always His word that God's plan is better, greater than our plans because God is faithful, God is good. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun lang po. Happy New Year po.